Natin kung nagre-record. Yan, recording naman siya. Magandang gabi, guys. Welcome dito sa ating day 5 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. Maraming salamat po sa mga nag-join still hanggang sa day 5. I really appreciate you guys kasi even if you have the chance to watch the replay, you still manage to join the live training session, and I really appreciate your time. And Siyempre, susuklian po natin ng effort yung inyong pag-join dito sa live training session up until day 5. Yon. So, let me just go ahead and go directly straight to our lesson, which is the Facebook Ads Calculator. Kasi ito yung ano guys, ito kasi yung lost yung maraming, anong tawag dito, maraming business owners, how they can be able to uh, anong tawag dito, decide when to scale their campaigns, when to reduce, or when to maintain their budget. Okay, tatapusin namin itong day 5. Maraming salamat po, Sir Rodel. Medyo hinihinga lang ako ng konti. Teka lang. I'll catch my breath for a second. Okay, so, ang tawag dito, so, saan ako? Calculator. So, I believe may mga tanong during the past lessons natin. I hope nandito siya. Sabi ko mag-join siya. I think if I can recall it correctly, si Miss May ba yun? I don't know, I forgot yung name niya. Pero sabi ko mag-join siya ng day 5 para masagot ko yung tanong niya, because the day 5 would be the ano yung parang dito? Yung magbibigay sa'yo ng clarity when to increase your budget or when to yan, present. Ikaw yata ba yung may tanong last time, or let me i-recall mo ako ha, kasi medyo hina ang ano ko ang recall ko. So anyhow, if you head over sa website ko, I'm gonna share my screen. And so if you head over to my website, that's digitalhomey.net, and then go ahead lang kayo sa forum. I'm not sure kung buhay pa tong forum. Ito, buhay pa yung forum. No longer supported, pero tingnan natin kung ma masa-search pa natin. Just type in calculator. Ayan. So, calculator, and then, ayun. So, available pa naman pala. So, if you head over here, and then click nyo yung download button, no? Mapupunta kayo dito sa Facebook Ads Calculator na Google Sheet. Again, it's the same thing with the Google Docs ng day 3. Hindi nyo po siya may edit. So, ang gagawin nyo is file, go to the file, make a copy doon sa inyong Google Drive. So, magkakaroon kayong copy noon. Or you can just click download and download it via CSV. Okay? Pag dinownload nyo to via CSV, just in case mawala yung auto-compute, nandito po yung formula sa column E. Okay? So, basically, this is the Google Sheet that would give you guys the computation para paano kayo magde-decide when to pause or when to scale or when to maintain your budget when running Facebook ads. So, who among you here would want to ang tawag dito, to volunteer para tutulungan ko kayo mag-decide or mag-compute dun sa business ninyo, kung ano man yung business ninyo na niraran. Let me know in the chat, type me in the chat, sino ang brave soul that would volunteer. Type me in the chat para i-unmute ko kayo. No need to share your screen. All you need to do is to i-guide mo lang ako anong industry niyo, tapos magkano na yung budget niyo, etc. Parang ganun. No need to share your screen. Sino dito? Wala? Tapusin na natin to. Okay. Pwede ba kay Sir Rodel na lang muna? Sige, kung si Rodel, nakakapagsalita ka na ba ulit? Tingnan natin kung pwede ka na mag-unmute. Check. Check. Sir Rodel, magsalita ka. Hello po.
Ayun, kapag narinig niya namin sa wakas. Last time hindi namin ikaw marinig. Ayun. So, sige, ano, Madre de Cacao, no? Apo. Okay. So, normally, magkano yung total spent mo na sa Facebook ads on a monthly basis, on the average? Magkano na siya? Wala pa po kasi mag-start pa lang po sana ako ulit eh. Kasi yung Okay. ads po na nandun sa ads manager dati is way back 2020 pa yan. Parang ganun. Pandemic days pa. Pandemic days pa. Okay. Sige. Anyway, sige, since wala tayong historical data doon sa page mo or doon sa ad account mo, normally kasi, ang nire-require ko kapag you're just starting out, kung magkano yung budget na dapat mong ilabas, at least 15,000. Now, you need to be able to decide na, okay, itong 15,000 ko na to, parang make or break ito. Okay? Sugal, kumbaga. Okay, yun yung initial na pinapasugal ko talaga kapag bago yung account mo, bago yung ad account mo, per page. Well, kung may multiple businesses ka, preferably per business or per page. Kasi kunyari, meron kang car wash, meron kang aesthetic clinic, meron kang uh, barbershop, meron kang restaurant. So, preferably 15,000 on each business model or business. Pero kung isang business mo lang naman yan, let's say aesthetic clinic, tapos you have multiple branches, then 15K would be enough. Okay na yan. Okay, Miss May? I hope I was able to answer your question. So, in dito sa case ni Sir Rodel, so meron siyang Madre de Cacao na product. He wants to sell it online. And ang nare-require ko sa kanyang budget is at least 15,000 initially. Okay, sa loob ng isang buwan. Para magkaroon ka ng at least data to work on moving forward. Iba-iba po kasi ang page ng clinic per branches. Kung isang business lang to, kung isa lang yung may-ari nito, Miss May, iba-iba pong branches. Kunyari, ABC Aesthetic Clinic, Quezon City branch. Kasi ano, ibig sabihin, kung yung owner, meron siyang preferred budget per branch, pwede naman yon, Miss May, no? Pwede naman yon per branch. Pwede mo siyang i-allot ng budget. Kasi ano yan eh, ano tawag dito, halimbawa, meron siyang 6 branches o di meron siyang allotted budget for each branch, no? Pero kung yung branch na yon is kunyari, they're just advertising within I don't know, kunyari within Cavite lang, no? Kung Cavite branch yon, edi I think yung 15K, medyo bawasan natin ng konti. Gawin natin 10K, pwede na yan. No? 10K divided by 30, mga more or less, mga 300 pesos per day yan. Dun sa branch na yan. No? Pero dito kasi sa case ni Sir Rodel, so I believe one page lang naman to. So basically yung 15,000 kasi pag dinivide mo yan sa 30 days, lumalabas na 500 pesos po yan. Okay? So this is the daily budget that you need to spend para at least magkaroon ka ng solid na data or kahit pa paano magkaroon ka ng significant data to analyze. Okay? So again, 15,000 total ad spent. No, let's assume, Sir Rodela, that you started advertising on January 1, 2026 next year. No, and you allotted a budget of 15,000 pesos for the month of January 2026 next year. And let's assume na natapos na yung buong January 2026, no? And yun nga, nag-spend ka ng 15,000 and hinanda mo na yung sarili mo by next year na okay, make it or break it, parang ang tawag dito, yun yung budget mo na i-allocate. Now, we understand na yung coach, for example po, nasa 2,000 a day ang budget per day. Is it okay po ba na ituloy yun hanggat meron pong ROI? Yes naman, of course, Miss J. And ito po yung pag-uusapan natin right now, Miss J, yung tanong niyo na yan, sasagutin ko yan ngayon. Actually, masasagot yan itong calculator na to. So, again,
naintindihan natin nung day 2 na ang unang charge sa ni Meta is CPM, cost per mil, or ibig sabihin cost per 1,000 impressions. Yung CPM sometimes may maririnig kayo, anong CPM mo ngayon? Sometimes they call it cost per message. Well, that's another metric, which is yung cost, di ba, dinivide natin yung kahapon, sinabi ko sa inyo paano kunin yung average cost per message. So that's also called CPM. Pero when you say CPM, linawin po natin, dalawa yung meaning po niyan. Isang cost per mil, which is the cost per 1,000 impressions. Yun nga yung unang charge sa ni Meta na cost sa bawat 1,000 katao na nakakita ng ads mo, yun po yung unang charge sa inyo ni Meta. Titingnan nyo naman na CPM in terms of the number of messages, yung cost per message, ito po yun. So sa 15,000 na budget mo, for the month of January, kapag let's hypothetically say that Meta is charging you 150 pesos per 1,000 impressions, that would generate for about 100,000 impressions. Naka-auto-compute na po yan. Ito po yung formula sa gilid. Okay, so ibig sabihin, kung charge ka ng 150, makakapag-generate yan ng 100,000 impressions. Kung halimbawa, charge ka ng 80 pesos, 187 lang. Kung charge ka ng, anong tawag dito, 60 pesos. So nakita nyo, so the more na mas mababa yung CPM nyo, the more na tumataas yung number of impressions nyo. Ayun o, kanina 100,000 impressions yan. Pero habang nagmumura yung CPM mo, 40,000, ayun, tumataas yung number of impressions. Ito yung sinasabi ko sa inyo nung day 2. Na the more na mas mababa ang cost per mil or cost per 1,000, the more number of impressions will give you. Meta will give you. Kapag nagmahal ang impressions mo, ang CPM mo, let's say, tina-charge ka ng Meta ng 350 pesos, bababa yung number of impressions mo, magiging 42,000 na lang. So you should aim for a lower cost per 1,000 impressions. Whenever you run a campaign or optimize a campaign, you should aim for a lower CPM. So kanina, ibalik natin sa 150. Let's assume that this is the amount Meta is charging you by January 2026, Rodel. So again, mag-generate yan ng 100,000 impressions. And out of 100,000 impressions, since wala tayong historical data, let's assume that we managed to get 350 messages. Diba? So yung 350 messages na yun, if you do the math, that's around 42.86 average cost per message. Diba? Why is it? 15,000 total ad spend divided by 350 messages. So that's 42.85, or if you round it up, 42.86. Diba? Yan yung average cost per message mo or yung CPM mo, average CPM. Ito na yung isang CPM, yung cost per message. Itong CPM na to, cost per mil. Okay, wag po kayo malilito doon. Okay, so susundan mo, 15,000 na spend mo, charge ka ng Meta ng 150 pesos per 1,000 impressions, nakapag-generate ka ng 100,000 impressions, out of 100,000 impressions, nagkaroon ka ng 350 messages. Okay, and sa 350 messages na yon, ang average cost per message mo is 42.86. Okay, now, ideally, dapat yung number of messages mo na 350, magkaroon ka ng at least 1 to 2% conversion rate or more. Mas maganda kung mas mataas ang conversion rate mo. Paano mo siya na-compute? So kung halimbawa 350 messages times, sabihin na lang natin 2%, no? So that's about 7 customers. Okay? So papalitan ko to, gagawin kong 2%. So automatically magkakaroon siya ng 7 customers or 7 clients. So kung clinic ka man or whatever. So when yung binibenta mo, basta 7 yan dapat. Ibig sabihin, ideally magkaroon ka ng 2%, between 1 to 2% conversion rate or more. Wag po kayong papayag na hanggang doon lang sa 1 to 2%, but you aim to make it higher, no? So I'm gonna put it here. The 7 customers here, actually pwede ko itong para at least auto-complete na lang. Ayan. Number of customers, 7. So, and then, Sir Rodel, magkano yung average order value per customer? Ibig sabihin, kapag in-average mo yung price points mo, magkano yung pinakamababa, magkano yung nasa gitna, magkano yung nasa pinakamahal? Pag in-average mo yun, nasa magkano? Bali, yung product ko po kasi is one set pa lang siya. So, 999.
999 pa lang siya. Okay, sige. Opo. Yun yung medyo komplikado lang itong AOV pagka marami kang price points, no? So, good thing about si Rodel kasi isa lang yung price points niya, which is the 999, no? So, uh, basically, si Rodel, itong Madrid account na to, wala ka pang malaking budget na na-spend dito before. Tama ba? Wala pa po. Pero nung before nung pandemic days, nung nasa Shopify ako, medyo malaki yung ano ko nun eh. Yung Yung spend. spend ko nun. Nasa magkano? Running for 3 months, umabot ng 1M. 1M. Okay. Sige. Kung 1M yon, pag dinivide mo sa 3 months, sabihin natin 3 months. 1M, ay sorry, divided by 3 months, more or less mga 333,000 yung total spend mo. Per No? month. Dun sa 333,000 na yun, nakaka ilang customer yan o ilang customer yung nag-generate mo doon para at least magkaroon lang ako ng overview. Hindi ko na po matandaan pero yung ROAS ko nun is around 10. 10x, okay. Sige, since naka-benchmark tayo sa 15, okay, sundan lang natin to para at least dito tayo mag-peg. Baka malito yung ibang ano natin ibang classmate. Anyhow, Opo. so dahil meron kang average na order value ng 999. So yung 7 customers na yun, ibig sabihin magkakaroon ka ng total sales ng 6,993. Okay, dahil nagkaroon ka ng 7 customers. Kasi you multiply 999 times 7 customers na bumili nung set. So that's total sales of 6,993. Makikita mo yung ROAS mo, positive or negative? Positive pero mababa po eh. Ah, okay, if I were to make a judgment on this one, negative to. Negative. Kasi 0.47, Ako kasi times 1 dapat para mag-balance. para mag-balance, para mag-break even ka man lang kahit papaano. Or kahit, actually, hindi talaga siya break even no, yung 1x ROAS eh. Kasi syempre, you have to consider your OPEX, you have to consider yung RTS mo, di ba? Oh, So, yes. ibig sabihin, ang kinakikinita ko dito, ang break even ROAS mo is about 2x or 2.5, somewhere between 2x, 2.5. Or isagad mo na, siguro mga ganun, sabi mga 2x to 2.5, yun ang break-even mo. But anyhow, so nakita mo na negative tayo. Di ba? Ibig sabihin, if you take a look at it, ang customer acquisition cost mo, yung CAC mo is 2,142. Ito yung amount na binabayaran mo kay Meta to acquire one customer. 2,142.86. Magkano lang yung binibenta mo? 999. 999. Di ba? So, doon pa lang lugi ka na. 100%. Di ba? Lugi ka na eh. So, kumbaga, at loss ka na kaagad. Kasi, imaginein mo, na doble halos yung 999 mo to acquire only one customer. Nasusundan mo ako. Yes po. Di ba? Yes. So, doon pa lang lugi ka na. Now, para magkaroon ka ng positive na ROAS, anong gagawin mo? Ang gagawin mo is dapat itong conversion rate mo is tumaas. So, let's imagine na yung tumaas yung conversion rate mo ng, let's say, 5%. So, instead na 7 lang, naging 17. 17. Okay, 17 purchases. Ibig sabihin may 17 or sabihin natin 18 purchases ang pumasok. Wala tayong ginalaw sa average order value mo. Pero by doing that or by having that significant increase dun sa sales mo, nagkaroon ka ng what? Positive na ROAS kahit pa paano. Or nakikita mo, halos nag-break even ka na based doon sa 15,000 na nilabas mo plus yung total sales na na-generate mo. Nakita mo yung pagkakaiba. Apo. Yan. And significantly, bumaba yung CAC mo, 857.14. Okay, halos kahit pa paano, lumamang na yung average order value mo versus doon sa CAC mo. Now, question would be, ito bang Madrid account mo na binibenta, may potential ba to na mag-recurring purchases yung mga previous na bumili ng product mo? Ibig sabihin ng recurring, bumili ulit. Yes po. Kasi ano siya, consumables. Consumable na uubos. Tama. Kasi shampoo siya, di ba?
Yes po. Pareho sa tao, kapag naubos mo na yung shampoo mo, anong gagawin mo? Ang normal tendency, ang gagawin mo is bibili ka ulit ng product na yun, especially kung nagustuhan mo yung product. Tama? Opo. Okay. Now, by having this scenario, pwede na akong lumaban. Kung ako yung magraran, no, o kung ibig sabihin, kung ako nasa katayuan mo, laban na to. Okay? Ang CAC ko 857, tapos kapag ganito yung figures ko, nag-break even ako dito, laban na yan. Ibig sabihin, nakikita ko na may future na magkaroon ako ng positive ROAS in the future kasi kailangan kong i-work out yung recurring purchases nung mga nakapag-order na sa akin before. So imagine natin, ito yung number of customers mo. So 17 ito, gawin ko na lang 18 para i-round up ko na lang siya. Dito na papasok yung tinatawag na lifetime value per customer. Imaginein mo yung 18 customers mo na yan na bumili ng 999 na product. Tapos kumbaga nagtuloy-tuloy na bumili sa'yo in the next 12 months, next year. Tapos lumalabas, tingnan mo to. So 18 customers pa lang tong kino-compute natin times 999. Ibig sabihin ang lifetime value nung 18 customers pa lang is 17,982. So imaginein mo, meron kang 17,982 per month na benta. Kapag let's just imagine na yung 18 na yun nagtuloy-tuloy sa'yo. Yes, pag lahat po Pag nag-order. lahat bumili sa'yo. So kahit na nag-break even ako nung una, ibig sabihin hindi ako ganong profitable. No? Nag-break even lang ako. Ito yung break even ROAS ko. Pagpalagay natin na ito yung break even ROAS mo. Okay lang because what? You need to work on the lifetime value per customer. 'Di ba? So, yun na yung parang anong tawag dito, magiging benchmark mo. Now, kung ganito ang yung scenario, Sir Rodel, na nag-break even ka at may potential ka na magkaroon ng lifetime value per customer. If I were to ask you, itong 42.86 na to na average cost per message, mahal na ba siya o mura? Or tama, Mm. okay lang? Kaya naman po. Kasi ang costing ko, kaya ko ng hanggang 50. Okay, yun. So, ibig sabihin na determine natin na itong 42.86 not bad na, di ba? Yes po. Kasi, bakit siya not bad? Dahil, na-prove natin na kung ganito yung figure natin with the ROAS of 1.17, okay na siya. Ibig sabihin, laban niya. Ibig sabihin, kaya kong mag-bid kay Meta ng 42.86 cost per message as my initial KPI for the month of January. Now, I'm not saying na mag-i-stick ka dito. Ang sinasabi ko is meron ka ng initial KPI nung month of January so that month of February, meron kang susundan na pattern. So, pagpasok ng February, iisipin mo na ngayon, okay, may historical data na ako. Based doon sa last month data ko, I'm paying Meta 42.86 average cost per message. Now, my goal by the month of February is to reduce the cost per message so that I can be able to get more conversions out of it. And I need to maintain the 5% conversion rate or increase it further yung conversion rate ko para mas tumaas yung return on ad spend ko. Let's put it this way. Wala kang binago sa budget mo ng February. Okay? Same nung January mo. Pero significantly, yung cost per message mo tumaas. Okay? From 350 naging 550. Okay? Ibig sabihin nun, gumanda na yung yung ads mo. Okay? Tingnan mo to 42.86. Magbabago yan. Naging 27.27 na lang siya. Sabihin natin ano na lang. 350 from 350 to 450. Still, Right. nag-drop yung cost mo from 42.86 ba? Yan, something. Naging 33 na lang. Okay. So ngayon, magko-compute ko na ulit dito, 450 na messages. Wala tayong binago dun sa conversion rate.
tumaas yung ano mo, yung number of conversions. From 17 naging 22 or naging 23. So nakita mo significantly from 1 point something kanina naging 1.50, halos ano siya, tumaas siya. So yun po yung ano nyo, yun po yung lagi nyo ibe-benchmark yung cost. Kasi ito, most likely itong cost na to bumaba na rin to, naging let's say naging 80 pesos na rin to yung CPM. So ibig sabihin 187 na yung ma-generate mong impression. So, ganun po yung ano nyo, yung, anong tawag dito, yung gagawin ninyong, uh, anong tawag dito, KPI. Moving KPI po ang tawag dito. Hindi po siya, hindi po siya fixed na KPI. When I say KPI, Key Performance Indicator po nung inyong campaigns. So, tinignan mo dito, how much are you willing to spend to acquire a lead, a purchase, or a message? Kanina, di ba, 350 to. So if you determine ng January na okay, I'm willing to have an average cost per message of 42.86 by February, but I would make sure that this cost would go down. Di ba? Paano mo mapapababa yung cost na yan? Dapat dumami yung messages mo para bumaba yung cost per message mo. Paano mo mapapadami yung messages mo? Gandahan mo yung creatives mo. Gandahan mo yung ads mo. Gandahan mo yung offer mo. Nagagets ba? Meron bang questions or meron bang hindi nasusundan? Type me in the chat. Ito yung tanong ni Miss J, di ba? For example, nasa 2,000 a day yung budget per day. Is it okay po ba na ituloy ko yun hanggat meron pong araw? Yes, dapat mag-i-increase ka pa. Di ba? Huwag ka mag-stick dun sa 2,000. Kung talagang profitable ka, di gradually mag-increase ka from 2,000 to 2,500 to 3,000 to 3,500, 4,000, etc. Nagigets po ba? Merong questions, merong hindi po malinaw, hindi siya malinaw yung anong tawag dito yung explanation. Si Rodel nasundan or may question ka? Yes pa, nasundan ko. Okay. Wala So, naman po. Okay sa akin. okay, good. Anyone here? Any clarification? Wala talaga. Ayan, so makakapaghapunan na ako. Medyo maaga ako makakapaghapunan. Coach, minsan coach, inconsistent, may araw po na malakas, may araw po na matumal. Is it normal po ba, sir, or is it something lacking po sa creatives? Miss J, ganun po talaga sa negosyo. May matumal na araw, may malakas na araw, normal po 'yun. Okay, normal po 'yan. Nagnenegosyo po kayo kahit pumunta ka ng Divisoria or kahit pumunta ka ng kahit anong business. Merong magpa ano man 'yan, magpa kainan man 'yan, clinic man 'yan, resort man 'yan, nagfa-fluctuate po 'yan. The same thing with your ads manager. Kaya nga 'di ba pinakita ko sa inyo nung day 3 na yung anong tawag dito, yung ad spend ninyo kahit na 100 pesos ang nilagay mo doon, may mga days na mag-i-increase yun, magbo-blow up yung budget mo, tapos minsan may magre-reduce. Hindi siya pare-pareho even if 100 lang yung nilagay mo. Okay, bakit? Anong explanation doon? Bakit nagfa-fluctuate yung results? Kasi po, hindi naman tayo sabay-sabay gumagamit ng Facebook app. May tinatawag pong inventory, yung Meta. Ibig sabihin po ng inventory, tayo po yung inventory. Ibig sabihin, tayo po yung produkto ni Meta or yung pinaka-inventory. Di ba? Kasi ganito, tipin mo, hindi naman tayo sabay-sabay nag-open ng Facebook app. May mga days na maraming Facebook user na gumagamit ng Meta app. May mga days din na anong tawag dito, walang masyadong gumagamit. At may mga oras na maraming gumagamit at may mga oras din na kokonti yung gumagamit. For example, madaling araw, 'di ba? Hindi masyadong marami yung gumagamit ng
ng Facebook app. So, anong inventory or kanino isi-serve ni Meta yung ads mo? 'Di ba? Itulog yung mga tao, konti lang yung gising, yung mga night shift lang o yung mga BPO worker lang or mga naka-night shift o yung mga Grab driver natin diyan, mga angkas driver natin diyan. So malamang sila yung tatamaan ng ads mo, 'di ba? Ngayon, pagpasok ng umaga, madami na namang Meta app user, 'di ba? Especially bandang alas 8 ng umaga, alas 9 or sabi mo ng yan mag-aano ng mga bandang alas 5, 'di ba? Bandang alas 5 ng umaga, tumataas na yung number of users niyan. Bandang alas 6 kasi bumabiyahe ng mga tao, syempre yung iba they will kill time using their mobile app or their mobile and then mag-scroll sila sa Facebook, so tatamaan sila ng ads. So that's the reason why may mga days or may mga oras na kapag nakita ni Meta na, uy, maraming Facebook app users, so isi-serve yung ads mo. Kaya minsan lumalagpas doon sa sinet mo na budget because na-detect ni Meta na maraming Facebook app users. But by the time na madaling araw na, magko-control na naman si Meta ng budget. Kaya nga may mga nag-i-enroll sa akin dito minsan nagtatanong, sabi niya, "Coach, pwede ko bang patayin yung ads ko ng mga bandang 12 AM? Kasi wala namang tulog na yung mga tao eh. So papatayin ko yung ads ko ng 12 AM tapos bubuhayin ko ulit ng 7 AM o mga 6 AM." Sabi ko, pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Ba't mo gagawin yun? Eh si Meta na nga yung mag-automate nun sa'yo or anong tawag dito, magbibigay ng isi-serve yung budget mo or isi-serve yung ads mo kung may available na user na ipapakita yung ads mo. 'Di ba? So ang gagawin mo na lang ngayon is i-determine mo magkano yung willing kang i-bid. Kasi 'di ba naiintindihan po natin na ang Meta is a bidding system. So ngayon, in this case, kailangan mo i-determine magkano yung willing akong i-bid. When I say willing kang i-bid is ito, yung cost. 'Di ba? Kanina na-determine natin 42.86. Sinabi natin kanina, okay, I'm willing to spend 42.86 or I'm willing to pay 42.86 cost per message because I was able to determine that I am somehow profitable during that time. And by the following month, I'm going to make it sure that I am going to reduce the cost from 42.86 to perhaps 35 pesos cost per message. And moving forward, dapat gradually magbababa yung cost ko from 35 down to 25, down to 20, down to 15, down to 10, down to 5, down to 3 pesos per message and whatnot. So, ibig sabihin po noon, yun po yung tinatawag ko na moving KPI. Ibig sabihin, you need to have a trend nung anong tawag dito, nung cost per message mo. Normally, sa pag gumagawa ko ng report sa client ko, ganito ko siya ginagawa eh. Ayan parang ganito. So, delete natin to. So, ganito siya. So, kunyari, April, May, June, July, August. Sabihin natin January to. January 2026. So, makikita mo yung trend nung iyong cost per message. Ay, sorry. February. Yan. So, kunyari, January, nag-spend ka ng 15,000 pesos. Tapos, still, 15,000 pa rin. Wala kang binago. Yung pa rin talaga yung ano mo. Yan. Tapos, syempre, 25,000 na tayo ng April. Kunyari, nag-scale na tayo. Tapos, kunyari, 35,000 na tayo ng May. Tapos, 45,000 tayo ng June. Tapos, 65,000 tayo ng July. Tapos, 75,000 tayo ng August. Tapos, 100,000 na tayo ng September kasi bare months na. So,
kailangan na nating magbomba ng budget. Umabot na tayo ng 250,000 kasi magdi-December na. And then we were able to spend for about 350,000 for the month of December. So, kunyari, ganyan yung trend, di ba? Ganyan. Tapos, 350 pala to. 350. So, parang ganyan. Tapos, ito na, para makita niyo yung ibig kong sabihin. Gumawa kayo ng ganito. Gumawa kayo ng sheet ninyo. 150, tapos kunyari 950, tapos naging 2,500, yung number of messages, naging 3,500, naging 4,500, naging 6,000 messages, 8,000, tapos naging 15,000. Ayan. Yun. So, excuse me, cost per message, ayan. So, tapos, yung number of customers mo, kailangan mo malaman yun kung ilan yung pumapasok. Di ba? Kunyari, meron ka dito ng 25, meron ka dito ng 45, meron ka dito ng 150, 600, yan, pataas ng pataas yung sales mo, 800, 1,500, 2,500, kunyari. Tapos, 5,000, nagpa-promo ka dyan ng November, tapos December, pa-promo ka ulit. Nag-10,000 yung number of customers mo. So, ganyan siya. Diba? Ngayon, titingnan mo ngayon yung trend. Tumataas ba yung cost per message mo? Halimbawa, dati, nung January, ang average cost per message mo, 157.89. Bumaba siya ng 60, bumaba siya 30. Tapos, nag-plateau. March and April, nag-plateau. May, medyo tumaas ka. Anong gagawin mo? O, July, bumaba ka. O, September, ganda ng ano mo, ng cost per message mo, dos na lang. Bigla kang tumaas ng October, anong nangyari? 'Di ba? So parang ganon. So, pag nakita mo tong trend, dos lang yung binabayaran natin ng September. Anong meron dun sa September natin na 'yon? 'Di ba? Nagpo-promo ba tayo? Nagpa-engage ba tayo sa page natin at biglang bumaba yung cost natin? So tingnan mo 'yon, yung angulo na 'yon. Dapat meron kang data noon. And dapat ang ano mo, ang trajectory mo from 157 dapat pababa ka ng pababa yung cost per message mo so that your ads will be served to more people. 'Di ba? Naintindihan natin na kapag mas mababa yung cost per message ay cost per 1,000 impressions mo, your ads are being shown to more people. 'Di ba? So, ganoon po siya. Tapos pag kinalculate mo na yung customer acquisition cost mo, so, 15,000 divided by tatlong customers lang yung nakuha mo ng January, o di 5,000 yung CAC mo. Diba? So, ayan. Yan. So, makikita mo na agad. O, sasabihin mo, ang customer acquisition cost natin ng January, nagsisimula tayo. Ang laki pala. 5,000. Pero, biglang gumanda. Ayun, naging 35 pesos na lang kasi during the Burr months, nung nag-start tayo ng August, ayun, nagpa-promo hanggang December, ang dami natin promo. Kaya yung customer acquisition cost natin, naging 35 pesos na lang from 5,000 pesos. Ganun mo siya i-read yung data mo. Ganun mo siya titingnan kung worth it pa ba mag-run ng ads or hindi na. Dapat ang makita mong trajectory dito, pababa yung cost, pataas yung number of customers. Diba? So tingnan natin na paano ko na ba gagawin to ng ano. So ganito. Tapos ganyan. Insert. Tapos chart. Ayan. Number of messages. Ayan. So tumaas yung number of messages natin from January to bakit hindi na sa amin December? Yung December ba nandun? Sige. So from January to December, tumaas yung cost, yung number of messages natin. Yung cost per message ba natin is, kumusta ba? Dapat bumaba siya.
insert, tapos chart. Ayun, dapat pa ganyan yan. 'Di ba? So matuwa ka kapag yung number of messages mo pataas. Dapat yung cost per message mo matuwa ka pag yung cost per message mo pababa. 'Di ba? Tapos number of customers mo, ganyan mo siya, insert, chart. Hmm. Yan. So dapat yan, ang trajectory ng number of customers mo pataas. 'Di ba? Ganyan 'yun. Number of messages, okay na to. Cost per message, cost per message is pababa. Number of customers, pataas. CAC, dapat pababa din siya. Insert, chart. Yun. So, yung CAC mo, pababa. Yan o. Ganyan mo siya babasahin. Nagigets ba? Or malabo pa rin? May questions? May kausap pa ba ako? Meron pa ba? Yes. Gets naman? Meron pa? Magbibilang ako ng 10 seconds kung meron pang questions. Guys, worth it naman ba yung enroll ng 499? Question lang. Okay. Ito, may question nung nakaraan. Bakit daw ito naalala ko na. Bakit daw ang baba ko magsingil ng ng training fee dito sa online? Bakit yung iba daw ang mamahal? Nandito ba 'yon yung nag-question na 'yon? Nandito ba siya? Sino ba nagtanong nun? Natandaan niyo yung question na 'yon last time? Ayan nga si Miss May. Bakit daw mas bababa ang baba ko charge? So ganito lang yan, Miss May. Okay? Sasagutin ko yung tanong mo. So, ito si Digital Homie. Digital Homie. So, ngayon, pag nag-spend ako ng 15,000, okay, ang average order value ko, di ba ang binayaran nyo is 499? So, yun yung average order value, 499. Di ba? So, kailangan ko mag-break even lang or mas maganda, mas mababa yung mas mataas yung ROAS ko dapat para mas mababa yung CAC ko. Kasi ang CAC ko dapat is maging ano tawag dito? Ang CAC ko dapat is maging 499. So dapat yung website kasi ako, dapat nito ang website conversions ko at least 1 to 2% din or kailangan magkaroon ako ng tanggalin ko yung ano nito yung auto-compute. So sa 15,000 halimbawa, hindi, 50 ba? Hindi, mga 45. 35 siguro. Or 30. Ayan, mga ganyan. Sabihin natin 30, 33. Ayan. So, kung titingnan mo, Miss May, ganito yung yung analogy ko kung bakit 499 lang yung charge ko per participant. Kasi ang kailangan ko lang is 32. Kailangan ko lang 32 enrollees para mag-break even ako. Ibig sabihin, literal na wala akong kita. Okay? Literal, itong mga mga nag-join sa akin, wala akong kita dito. Ibig sabihin, break even ako dito. Okay? At para mas makita niyo naglabas ako ng 15,000 kunyari, kailangan ko lang ng 32 participants para mag-break even ako ng 15,968. Or mas maganda, dapat ito, umabot man lang kahit sabihin natin 40, para kahit paano, may take home ako na, ayan, 5,000 halos. 'Di ba? Kumbaga, meron akong pang Starbucks kahit paano. Or meron akong pambayad sa staff ko kahit paano, nag-edit ng video or nagano. Or pambayad sa sarili ko.
'Di ba? 5,000 pesos. Actually, lugi pa nga ako dun eh. Lugi pa ako dito eh. Dahil siyempre, nagsasalita ako, nag-effort ako, kumbaga, nagma-masterclass ako. Kumbaga, yun nga, kinakain siya ng oras ko. Okay? Ibig sabihin, kinakain, 19 lang kayo ng nakaraan, pero in total, yes, talo pa ako dito, actually, Sir Rodel. 'Di ba? Pero in total, yung nag-enroll talaga sa akin, itong batch na to, yung batch 50, nasa 51 kayo. Pero not all kasi nakaka-join sa live training. Okay? So tingnan natin yung total spend ko nung December 1 to December 15 ba 'yon? 'Di ba? Para ano? Para transparent ako sa inyo, 'di ba? So December 1 to December 15. Tapos breakdown ko siya. Hindi. Create report. Magkano yung total spend ko na? So, ang total spend ko is 39,229. Okay, yun yung actual na spend ko nung December 1 to December 15. Okay, tapos punta ako dito, ilagay ko yung actual. Tapos, ang total enrollees, if I'm not mistaken, nasa 51 eh. Tingnan natin kung profitable ako or hindi. Ayun oh, lugi pa nga ako eh. Diba? Lugi pa ako dyan. 25,000 lang yung bumalik sa akin out of 51 in participant or enrollees. Pero yung ad budget ko, 39,229.54. Lugi pa ako. Ang ROAS ko is 0.65. Diba? Wala akong kinita dito. Pero bakit ako nakakapag-ads? Bakit kung lugi pala ako, nakakapag-ads ako? Diba? Or nag-break even man lang ako kahit papaano, nag-break even ako. Bakit ako nakakapag-ads? Kasi meron akong tinatawag na lifetime value. Okay? Wino-workout ko yung lifetime value na yon. Saan nanggagaling yung lifetime value na yon per customer? Nanggagaling po yon dun sa mga nakukuha kong kliyente dito sa webinar na to, sa live training sessions po na to na nagbabayad sa akin on a monthly basis. Doon ko po nakukuha kung bakit na-afford kong mag-ads. Nasagot na yung tanong mo, Miss May. Diba? So, you have to understand na kapag nag-run ka ng Facebook ads, it's always expensive to acquire a new customer. And it's always easy to acquire a new customer, but maintaining them in the long run is a different ball game. Kaya po tayo natatalo sa Facebook ads kasi unang-una, wala tayong break-even ROAS. Pangalawa, kapag nakita natin na hindi tayo kumikita, akala lang natin hindi tayo kumikita, pero pag tiningnan mo yung parang future nung ano mo, nung negosyo mo or nung business mo, may potential kang mag-ROI in the long run eh. 'Di ba? Sabi nga ni Alex Hormozy, find a business or find a business model na hindi natatapos yung pagbabayad sa'yo. Hindi, ibig sabihin, tuloy-tuloy yung bayad sa'yo. Sabi niya, one example is electricity, electric bill, water bill, Netflix subscription account. Ano pa? Bigyan niyo ako guys ng ano? Internet. Oh, internet. Ano pa? O kung meron kang postpaid load sa ano mo. 'Di ba? Kaya sabi niya nga, kung titingnan mo yung mga companies na nabuhay noong noon pa, sila yung merong recurring purchases. O merong repeat transactions. The reason why you guys are not
profitable or parang you're struggling to become profitable in the long run because yung business type ninyo or yung business model ninyo, wala siyang repeat purchase. Example, if I were to sell a martilyo sa online, makakabenta ako, ibaba ko lang yung presyo niyan, makakabenta ako eh. Pero ang tanong, anong chance na yung bibili ng martilyo mo, bibili siya ulit next month? Di ba wala? Unless na mawala niya yung martilyo na yun, bibili siya ng bago. Matagal umulit kapag nasira lang, saka lang bibili. Exactly. And as ikaw, as an advertiser, anong gagawin mo? Every month, naghahanap ka ng bagong customer. Every month. Naghahanap ka ng bagong bibili ng martilyo mo. Kung ito, halimbawa ito, Aqua Flask o itong bote na to. Naghahanap ako ng bagong bibili nito. Lagi pag nagra-run ako ng ads. Unless otherwise, meron akong strong brand na kahit na hindi ako mag-run ng ads, may bibili at may bibili nito. Diba? Kaya tayo hindi makapag-run ng ads ulit kasi wala tayong cash flow na pumapasok. Kaya nga yung mga resorts, di ba? May mga resorts na nagpapa-subscription. Halimbawa, sige, mag-member ka na ng resort namin. Just pay this much, this amount, and then member ka na ng resort namin. So meron kang parang annual fee na babayaran mo dun sa resort. Para every year, meron silang kinikita sa'yo. Nagigets ba? Kaya nga tinanong ko si Sir Rodel kanina kung meron bang potential na magkaroon ng repeat purchase yung kanyang product. And we understand na shampoo, pet care, well, may may downside din yon, Sir Rodel, kasi after 3 months or after a couple of months na wala na yung galis or nawala na yung pulgas ng aso, they stop using your product. So what's next? 'Di ba? What's next would be bentahan mo sila ulit ng, kung ako sa'yo, bentahan mo sila ng other products ng aso or ng sa pusa. Bentahan mo ng dog collar, bentahan mo sila ng kainin ng aso, bentahan ko na magkakagalis. Bentahan mo para magkagalis ulit. Nagigets ba? Coach, pag wala ng result yung isang ads pero yung iba po ay high performing, kasi sa audience po ay ilang years na po namin gamit. Ano po kay explanation? Mag-iiba po ba ang audience lugar doon sa walang result? Masyado or should I do po? Flower Shop po ang business with 3 branches po, Coach. Ako po ang nagmamanage ng 3 pages and ads. Kapag wala ng result yung isang ads, pero yung iba po ay high performing, pabayaan mo lang siya. Sundin mo yung campaign setup na ginawa natin ng day 3. Tambakan mo lang ng tambakan ng maraming ads. Huwag mong intindihin kung nagkakaroon ng reach or ng impressions yung iba. By the time na mapuno yung ad set na yon ng 50 ad creatives, i-duplicate mo lang kasi hindi ka na makapag-add doon eh. Pag napuno na siya, pag naging 50 creatives na yon, hindi ka na makapaglagay doon, max na yon. So ang gagawin mo is i-duplicate mo lang yung same ad set, pero doon sa duplicated na ad set mo, maki-carry over yung mga ads doon na nakalagay doon sa sa existing ad set, di ba? Pag na-carry over yon, i-delete mo na yung mga hindi nagwo-work. Ganito siya, Miss J. No? Punta ako doon sa Digital Home na campaign. Parang ganito mo siya gagawin. So, di ba nakita mo to, itong campaign na to, although naka-off siya ngayon. So, ditong ad set na to, meron siyang 43 creatives. Meron pa akong 7 para mapuno ko tong ad set na to. Pag napuno ko na yan,
wala na, hindi na makakapag-launch ng bagong ads. So, ang gagawin ko diyan, kapag napuno ko na to, ang gagawin ko is i-duplicate ko tong ad set na to. Pag dinuplicate ko to, I have to make sure kung alin dito sa mga ads na to yung nagwo-work. So, kunyari, i-click mo tong results na to, iyan. So, mamimili lang ako ng top 10. Halimbawa, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun lang yung i-carry over ko dun sa next na ad set ko. So, ang gagawin ko dyan, I'll make a screenshot of it. Sorry. I'll make a screenshot of it. Yan. So, at least alam ko na sila yung best performing ads ko dun sa ad set na yon. So, what I'm gonna do is I'm gonna duplicate this. Duplicate. Tapos, gagawin ko tong number 2 na siya dahil para for the sake of, of naming convention, i-close ko yan. Tapos, pupunta ako dun sa ad level. O, hahanapin ko na dito yung mga best performing ads ko. Ayan. So, ito na yung best performing ads ko. Yung mga hindi best performing ads dyan, i-delete ko na sila. Paano ko siya i-delete? Ganito lang. So, halimbawa, ito, i-delete ko na to. I-check ko lang yung box, tapos click ko to, tapos delete. Ngayon, pagka yung top 10 ko na lang yung nakikita ko dito, edi pa-publish ko na as a new ad set. Ito na, may number 2 na siya. Nagets ba? I hope I was able to answer your question, Jay. Sino to? Jay, May, coach, kung services po ang business, dapat ba iba't ibang service na ibuboost or dapat isa lang po? Okay. Anong service to, Miss May? Ano yung services nito? Type mo nga dyan. Aesthetic business. Okay. Ang ina-advise ko, well, pwede mo siyang i-run lahat ng services. Pwede mong i-run lahat. Pero if I were to advise ng para mas mas malinis, magkaroon kayo ng isang offer. Yung isang solid na offer. Halimbawa, anong tawag dito? Hindi ako masyadong familiar sa aesthetic. Halimbawa, Botox, di ba? Pag nagpa-Botox ka, bring 5 of your friends na magpapa-Botox din. And then may free ka na NAD. I don't know. Kasi inano ko dati ni Doktore. Meron din kasi yung client na aesthetic. So, hindi masyado familiar sa mga term. Pero, diba, I'll give you an example. Magpa-Botox ka, bring 5 of your friends. Tapos, pag nadala mo sa amin yung 5 friends mo na yon, we'll give you another treatment na hindi Botox. Halimbawa, lipo, or let's say, ano pa ba yung mga, bigyan mo ako ng isa pang, sorry, I'm not really familiar about the terminology ng, ng aesthetic clinic. Halimbawa, sige, punta ako dito sa client ko. Kunyari, nagigets mo ba yung ko? Yung analogy ko? Or malabo? So, teka, face sculpt, or teka lang para at least meron ako yung ibabangga dun sa, halimbawa, rhinoplasty. Halimbawa, rhinoplasty. So, or HIFU. Oo. Yan. Halimbawa, okay, magpa-promo kayo. Halimbawa, bring 5 of your friends na magpapa-Botox. And then once you were able to bring 5 of your friends na nagpa-Botox, you get a rhinoplasty. O, di ba? So, ibig sabihin, yun yung push, yun yung parang product, kung product ka, yun yung push product mo. Yun yung push services ninyo. Meron kayong one specific offer. So, parang ganun. Yun. Dami nyo natutunan siguro. May natutunan naman pa kayo sa akin, guys. Sulit naman ba yung 499 na binayaran niyo?
Sulit naman ba? Guys, maraming salamat for joining tonight. No, if kung sulit naman yung anong tawag dito, yung training, no, I would be asking your time to leave a review sa page ko. No, you can just go to my Facebook page, Digital Homie, and then you can leave sana positive, no? Sana positive review para madagdagan naman yung reviews ko dito. Kasi for the longest time, uh, anong tawag dito, medyo napabayaan ko yung reviews sa page ko. Although I have a lot of reviews naman doon sa naka-ano sila naka anonymous, yung mga ayaw magpakilala. So, pwede kayong mag-ano doon, pwede kayong mag-submit ng review. So, I'm gonna be sending you an email. Ano naman to? Ang tawag dito, naka-ano kayo, naka-anonymous kayo dito. Ito yung review form. So, ito yung feedback form. Tapos, tatlo lang naman yung questions ko dito. What did you like most about my courses? What needs to be improved? How likely are you going to refer to a friend? And that's it. So, kapag nag-respond kayo dyan, ayan. So, ito yung mga responses ng other students ko. Madami naman yan. Kaya lang, yun nga, yung iba medyo ayaw nilang magpakilala. So, okay lang yan. Pwede kayong mag-anonymous. Kasi binabasa ko yan eh. Binabasa ko yung mga responses niya dito para at least mag-improve naman ako as course creator. As, anong tawag dito? Print. Yan. I-send ko na lang via email sa inyo. Okay? Coach Chan, pwede mag-inquire if interested po sa one-on-one coaching. You can message our page, Digital Homie, Miss J. Or you can direct message me sa Facebook account ko. My Facebook account would be this one. So, Hill Clarence yon. So, ito siya. Hanapin nyo lang ako sa Facebook. Message nyo ako. Huwag po kayong mahiya. Message nyo lang ako. Nagre-reply po ako. How much one-on-one? 24,999. Just go to my website. Tapos punta lang kayo sa online courses. And then, makikita nyo dito. Ito siya, one-on-one coaching, 24,999. If interested kayo, you can message our page and if, tawag dito. By the way, di ba kanina sabi ko, break even lang ako. Yun, doon ako kumikita sa kahit pa paano may nagpa one-on-one sa akin. O di syempre, outside sa 499 yun na binayaran. So yun, di ba? Yun yung, doon ako pa-profit. Doon ako kahit pa paano may kita, may pang Starbucks ako kahit pa paano. Ayos na sa akin yun. Yun, pa-follow naman guys, no? Kung hindi naman masyadong mabigat. Follow nyo na rin ako. Follow nyo na rin ako sa page or follow nyo rin ako sa personal life ko. Magkaiba po yung magkaiba yung personality ko sa Facebook page tsaka dun sa personal ko. Yung page ko po is yung personal ko, ako yan, no? Ibig sabihin ko ano yung mga pinopost kong kalokohan diyan, mga gym ko, mga workout anong tawag dito? Workout routine ko, yun yung mga pinopost ko diyan. Kasi tao po ako. Pinopost ko yung hindi po ako robot, no? Pinopost ko yung pamilya ko dito. But if you really want to follow my page, di follow nyo lang yung page ko. More on kahit pa paano ang tawag dito, formal ng konti. Kasi doon sa personal ko, medyo maloko ko doon. So, ayun, kung medyo okay lang sa inyo na may halong konting kalokohan, POV, day in a life, follow nyo lang ako, okay lang. Coach, ma-access naman po yung last training 2 days kasi di na ako attend. Yes, oo. Lifetime access naman yan. Pwede nyo balik-balikan. Tapos you can watch anong tawag dito? You can watch the previous batches doon sa dashboard.
Thank you so much, Miss Jessica. Paano po yung mga clients po na nagpapa-ads po sa inyo? How much po iyon? Kaya po pala pumayat po kayo, coach. Yes, yes, bumalik ako sa gym. Workout ako kasi ang bigat-bigat na nung pakiramdam ko eh. Kaya po ako. For the longest time, syempre yung trabaho natin, lagi nakaupo. So, kailangan ko ng exercise. Kaya medyo, noticeable po yung pagpayat ko. Okay, meron pa ba? May questions pa ba? Wala na? If wala na guys, maraming salamat for joining tonight. I'll be sending you or I'll be uploading the recording or the replay nitong batch na to sa dashboard po ninyo. Hopefully, na-access nyo na yung dashboard nyo. And maraming salamat for joining my class. Thank you so much for staying up until day 5 and I really appreciate you guys kasi even if you have the chance to watch the replay, you still manage to join the live training session. Maraming salamat. I'll see you guys around and yeah, see you guys around. Bye-bye.